Napairap si Carolina matapos makita ang blangko mukha ni Felipe Sandoval, ang lalaking nakasiping niya sa farewell party na kanyang dinaluhan noon. Nasa opisina siya nito at kasalukuyan siya nitong ini-interview. Nag-apply kasi siya bilang accounting staff. Hindi naman niya alam na ito ang CEO at kung alam niya lang ay hindi na lang sana siya nag-apply pa. Miss Ducot, why should I hire you? Tanong nito sa kanya. Plastic siyang ngumiti rito. May paninindigan po ako, sir. At hindi ako nagiiwan sa ere. Hindi niya mapigilan na magmaldita. Hindi niya kasi lubos akalain na wala man lang itong reaksyon sa nangyari nila sa kanilang dalawa. Tumaas naman ang kiling nito. At ano naman ang koneksyon ng sagot mo sa ina-applyan mo, Miss Ducot? Alam mo ba talaga kung ano ang ina-applyan mo? Kailangan bantay sarado ka sa lahat ng bagay at kalkulado mo ang lahat para kapag may mga mali na ipapaliwanag mo ng maayos at hindi yung isisisi sa iba o di kaya ilalaglag na lang ang ka-team. Walang idadagdag at walang ibabawas sa mga impormasyon na makukuha. 7 taon na rin nang may mangyari sa kanila pero hindi niya pa rin nakakalimutan ang mukha nito. Naiinis siya rito ni hindi man lang ito nagulat sa kanya, ni hindi man lang siya nito kinamusta matapos ang nangyari. Matalim itong tumingin sa kanya, kaya naman tinitiga din niya ito at hindi nagpatalo. Okay, tatawagan ka na lang namin. Hindi na niya ito pinatapos pa. Okay, salamat sa oras, sir. Hindi na niya ito pinatapos pa. Sawang-sawa pa siyang makarinig ng ganoon. Sasabihin tatawagan pero ang ending hindi naman. Umaasa lang sa wala. Pwede namang harap-harapan na sabihin na hindi siya tanggap, hindi yung maghihintay pa yung tao tapos ang ending hindi pala tanggap. Padabog siyang tumayo at saka pabalang na sinarado ang pinto. Iniwan si Felipe na napaawang ang bibig at napailing. Pagkatapos na nangyari ay umuwi na lang si Carolina. Bumungad naman sa kanya ang kanilang anak na siyang bunga na ginawa nila noong gabing iyon. Ngumiti na lang siya, kahit paano ay nawala ang inis niya sa lalaking iyon nang makita ang matamis ang ngiti ng kanyang anak. Huwag ka mag-alala, anak. Kapag ayos na, kapag okay na, ipapakilala kita sa ama mo, anak. Bulong niya sa hangin habang nakatingin sa kanyang anak na nilalaro ng kanyang kapatid. Hindi niya namalayan na may tumulong luha na pala sa kanyang mata. Bago pa ito makita ng kanyang anak ay pinunasan na niya ito at bumuga ng hangin at saka ngumiti bago lumapit sa kanyang anak. 7 taon na ang nakalipas. Nanatili silang nakatira sa isang maliit na bahay kung saan malayo sa kanyang tiya na siyang nagpalayo sa kanya nang malaman nitong buntis siya. Dahil pareho ng patay ang kanyang ama at ina, tanging ang kanyang kapatid ang umaalalay sa kanya sa mga panahong iyon. Magiliw naman itong lumapit sa kanya at pinudpud siya ng halik. Nakipaglaro siya dito hanggang sa mapagod at nakatulog. Dahil pagod na rin siya, ilang sandali pa ay nakatulog na rin siya. Kinabukasan, maaga siyang gumising para maghanda ng almusal nila. Sakto namang nagising ang kanyang anak kaya pinakain na niya ito. Nagkulitan pa sila hanggang sa magring ang kanyang cellphone. Iniwan niya muna ang kanyang anak sa kanyang kapatid at saka sinagot ang tawag. Good morning! Sino po ito? Masigla niya sagot sa tawag. Nagbabaka sakali na ang tumawag ay isa sa mga kumpanyang kanyang na-applyan. This is Miss Lorraine Cañete, Secretary of Mr. Sandoval. I just want to inform you that you has been hired as his personal assistant, ma'am. Pag-i-informant pa nito. Napangunot naman ang kanyang noo. Ha? Ma'am, hindi bilang personal assistant niyang ina-applyan ko. Nagkakamali po yata kayo, ma'am. Am I talking to Miss Ducot? Yes po, ako nga po. Then, ikaw po napili ni Mr. Sandoval, ma'am? Ha? Pero,
Maangal na sana siya, ngunit naalala niyang kailangan niya pala ng trabaho, lalo pa pataas ang ginagastos sila habang tumatagal. Sige po, kailan po ako magsisimula? Today po, ma'am. Nalaglag ang kanyang panga. Nataranta naman siya sa sagot nito nang makitang malapit na mag-alas 8. Sige ma'am, pakisabi papunta na po. Magalang na sagot niya rito kahit naiinis siya habang iniisip ang mukha ng lalaking nakabuntis sa kanya. Grateful pa rin siya dahil tinanggap siya nito. Sa pagmamadali ay agad siyang naligo at nagpihis. Nagpaalam siya sa kanyang anak at ibinilin din niya ito sa kanyang kapatid. Laking pasasalamat na lang talaga niya at wala ng klase ang kanyang kapatid kaya nababantayan nito ang kanyang anak. Dumiretso na agad siya sa kumpanya. Nakita naman niya agad ang sekretary nito sa labas ng opisina kaya agad niya itong binati. Good morning, ma'am. Pasok na po kayo. Pinapasabi po ni Mr. Sandoval na siya raw po ang mag-a-assist sa inyo kung ano ang mga gagawin mo. Kaya, good luck! Nakangiting sabi pa nito. Pilit na lamang siyang ngumiti at tumango. Sige, salamat ma'am. Kumatok siya ng 3 beses bago pumasok. Pumungad agad sa kanya ang lalaking tutok sa computer nito. Kahit nakasalamin ay hot pa rin itong tignan. Balak mo ba akong titigan lang hanggang maghapon, Miss Dokut? Nabalik siya sa ulirat dahil doon. Hindi kita tinititigan, sir. Hindi niya mapigilan na mautal. Ngumisi ito. Okay, sabi mo eh. Pero kung gusto mong nakikita ako minu-minuto, may picture ako dito na nakalaminate. Sa'yo na. Filler mo, sir. Umirap ito. Tumawa naman ito. Hindi niya mapigilan na humanga. Mas gwapo kasi itong tignan kapag masaya. Chill. Ang init mo. Anyway, sa sofa ka muna maupo. Mamaya pa darating ang table ko, kaya dyan ka muna. Natatawang sabi pa nito, padabog naman siya umupo. Ano pong gagawin ko ngayon, sir? Sabi ni Miss Cañete, ikaw na raw ang mag-a-assist sa akin. Kalmado na niyang tanong. Bago pa sa kanya ang trabaho ito, kaya kinakabahan siya. Yes. Starting today, kung saan ako pupunta, dapat nandoon ka. Kapag may meeting ako, ikaw ang magta-take notes sa mga importanteng impormasyon. Si Miss Cañete naman ang mag-iimporma sa'yo kapag may meeting tayo. Tumango naman si Carolina. Expected na ngayon dahil bilang personal assistant, dapat talaga kung saan ang boss, nandoon din siya. Walang problema? Pakul pang tanong nito at sumandal sa swivel chair. Umiling siya. Wala, sir. Hindi niya makuha kung bakit kinuha siya nito bilang PA kung gayon may sekretary naman ito. Pero wala na siyang pakiroon. Ang importante, may trabaho na siya. Good. Now, tumayo ka na riyan. Sumama ka sa akin. Kita mo ang bouquet na yan? Tinuro nito ang bouquet na nakapatong sa lamesa. Tumango naman si Carolina. Dalhin mo yan. Ingat na ingat niyang kinuha ang bouquet. Halos di niya makita ang daan sa laki ng bouquet. Bitbitin mo rin ang laptop ko. Kailangan ko rin yan mamaya. Dagdag na utos pa nito. Sir, masyadong malaki po sa akin ang bouquet. Mahihirapan po akong dalhin ng laptop. Mahinahon niya sagot. Anong gusto mong gawin ko? Kahit natatakpan siya ng bulaklak, ay hindi nakaiwas sa paningin niya ang pagtaas ng kilay nito. Baka, pwedeng ikaw ang Inuutusan mo ba ako, Miss Dokut? Putol agad nito sa sasabihin niya sana. Sir, mabigat pong pinadala niyo sa akin at sobrang laki pa. Kita mo na nga nahihirapan na ako eh. Hindi na niya mapigilan na sabihin yon. Talaga namang nabibigatan na siya. And so? Humanap ka ng paraan kung paano mo yung madadala. Ako ang boss dito, kaya ako ang masusunod. Sabi pa nito. Nakasimangot niyang kinuha ang laptop. Ingat na ingat siya habang naglalakad dahil baka mahulog ang laptop. Aray! Ano ba? Bakit ka tumigil? Irita niya sigaw matapos siya mabangga sa likod nito. Napatingin siya sa bouquet.
Nakahinga siya na maluwag na makitang hindi naman ito nasira. Sinisigawan mo ba ako, Miss Dokut? Kalmado, ngunit mariin na tanong nito. Mariin siyang napapikit. Hindi po, sir. Gigil niyang sagot. Mabuti naman. Sumunod ka sa akin at huwag kang mag-ingay. Ayoko sa maiingay. Sabi pa nito bago naglakad na mabilis. Napairap na lang siya at dali-daling sumunod nito. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya matitiis ang ugaling nito, daig pa ang babaeng may buwan ng dalaw sa sobrang sungit. Buti na lang nakaraon siya sa unang araw niya sa pagiging PA nito. Pinahirapan pa siya at ginawang third wheel sa date ng babaeng nito. Gustong-gusto niya sapakin na paulit-ulit ito dahil sa pagiging babaero, ngunit kinalma na lamang niya ito. Laking tuwa na lamang niya nang nakaabot din siya ng 1 linggo sa pagiging PA nito. Walang araw na hindi sila nagsasagutan. Kapag kasi sinusungitan siya nito ay hindi niya napipigilan ang sarili na sumagot rito. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na ayoko na matamis sa kape? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Halos lumabas na ang ugat nito sa leeg dahil sa galit. Lihim na lamang siyang napangisi. Kahit papaano ay nakaganti rin siya sa ilang araw na paghihirap nito sa kanya. Hala! Sorry po, sir! Nakalimutan ko po. Hingi niya pa ng paumanhin kahit ang totoo ay gusto na niyang humagalpak ng tawa. Ay, hindi ako makapaniwala. Bakit pa kita tinanggap kung gayong simpleng bagay hindi mo magawa ng maayos? Naiiling pagsagot nito. Napahinto siya. Mariin siyang napatitig rito. Aaminin niyang naging masama siya rito, ngunit walang-wala naman ito kumpara sa ginawa nitong paghihirap sa kanya noong mga nakaraang araw. Kaya nga nagkaroon ng interview kung saan ikaw mismo ang pipili kung sino ang tatanggapin mo para malaman mo kung sino ang qualified sa posisyong ito. Kung talaga nagkamali ka sa pagpili sa akin, siguro yun ay dahil tatanga-tanga ka rin, sir. Sagot niya pa rito ng mariin. Kita sa mukha nito ang pagkagulat dahil sa naging sagot niya. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito dahil hindi niya ito mabasa. Kinuha na lamang niya ang tasa ng kape. Magtinta na lang po ako ng bago, sir. Pasensya na po. Mabilis siyang lumakad at lumabas sa opisina nito. Nang makarating siya sa pantry ay tsaka lang siya natauhan. Marahan niya pinukpok ang kanyang ulo at pinapagalitan ang sarili. Tanga ka talaga, Carolina! Paano na lang kapag tanggalin ka niya? Paano na lang ang anak mo? Salmon niya pa sa kanyang sarili at marahan na napakagat ng labi. Napahilamas pa siya sa kanyang palad dahil sa inis. Para maiwasan na si Baking sa trabaho ay maayos siyang nagtimpla ng kape. Sinigurado niyang makuha niya ang lasa na gusto nito baka sakaling hindi siya nito tatanggalin. Mabilis siyang pumunta sa opisina nito. Nang nasa harap na siya ng pinto ay kinakabahan naman siya. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago naisipan na kumatok. Akmang kakatok na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Naiwan ng kamay niya sa ere habang nakatingin sa blanko nitong muka habang nakatingin din sa kanya. Ilang sandali pa ay bumaba naman ang tingin nito sa hawak niya kaya agad niya itong inabot dito. Dahil sa pagkataranta ay hindi sinasadyang matapon ang mainit na kape sa dibdib nito. Napaaray naman ito at paulit-ulit na napamura habang tinatanggal ang pang-itaas. Taranta naman niyang kinuha ang kanyang panyo at wala sa sariling pinanasan ang dibdib nito. Pasensya na, sir. Hindi ko pa sinasadya. Taranta niya pang sabi habang pinupunasan ang dibdib nito. Napatigil naman siya sa pagpupunas sang hawakan nito ang kanyang kamay. Napatingin siya rito hanggang sa mapagtanto niya ang kanyang ginagawa. Pinupunasan lang naman ito ang 8 pandesal nito na kahit natapunan ng kape ay hindi lumambot. Sa halip ay mas lalo pa itong naging matigas. I'm sorry. Yun lamang ang tanging na sabi niya at ibinaba ang kamay matapos siya nitong pitawan. Napalunok siya. Hindi niya maitatanggi na maraming nagbago sa pisikal na aspeto nito.
Noon, natatandaan niya na nasa 4 pa lang ang pandesal nito, ngunit ngayon ay naging 8 na. Talagang hindi nito pinabayaan ang sarili. Mas naging maskulado ito kumpara noon. Pumasok ka sa silid ko. Pumili ka sa closet ko ng damit na pwede ko suotin. Magbabanyo muna ako. Mariin itong utos at nauna nang bumalik sa loob. Nakahinga siya na maluwag dahil hindi siya nito sinigawan. Kahit papaano ay naging kampante siya na hindi siya nito tatanggalin. Sinunod niya ang inutos ito. Pumasok siya sa kwarto ng opisina niya at naghanap ng pwede nitong masuot. Maraming damit sa loob ng closet nito. Ngunit mas pinili niya ang sky blue na polo dahil hinuha niya babagay ito. Siguradong lilitaw lalo ang pagiging maputi nito. Mabilis siyang tumayo at handa na sanang lalabas nang marinig niya ang pagbukas-sarado ng pinto. Hindi na siya nag-abala pa na lumingon dahil alam naman niyang si Felipe ito. "Sir, ito na po ang damit." Pag-iimporma niya pa at maingat nitong nilapag sa kama nito. Okay. Tila walang gana na sagot nito. Mabilis siyang humarap dito na siyang pinagsisihan naman niya. Pumungad kasi sa kanya ang nakataple sa si Felipe. Tanging tuwalya lang ang nakatakip sa pang-ibabang bahagi nito. Tumatagaktak pa ang tubig sa dibdib nito. Basa rin ang buhok nito. Naligo ka ulit? Halos pulong na tanong niya na hindi naman niya inaasahan na marinig nito. Bakit? May problema ka, Miss Dokut? Taas kilay na tanong nito. Mabilis siyang umiling at napalunok. Wala po, sir. Maaari ka nang lumabas. Utos pa nito na agad naman niyang sinunod. Mabilis siyang umupo sa upuan niya at sinimulan ang mga gawain niya na naudlot kanina. Binasa niya muna ang mga papeles na nasa mesa niya. Nang masiguradong walang mali, ay tsaka lang niya ito nilagay sa mesa nito. Fix yourself. Aalis tayo. Imporman pa nito at nauna nang lumakad. Tahimik naman niya itong sinundan. Nang nasa parking lot na sila, ay tsaka lang niya naisipan na magtanong. "Sir, wala po kayong meeting ngayon kaya saan po tayo pupunta?" Magalang niyang tanong. Takot na siya magkamali pa at baka masisante siya nang wala sa oras. Pagod ako. Gusto ko magpahinga. Pwede naman pong sa opisina na po kayo magpahinga, sir. May kama naman roon. Gusto ko ng bago. Kaya pupunta tayo ngayon sa rest house namin sa Baguio. Mananatili tayo roon ng 2 araw. Sagot nito na parang wala lang. Nalaglag ang kanyang panga matapos marinig ang sagot nito. 2 araw? Kinakabahan niyang tanong. Hindi siya pwede sumama dahil piniguradong iiyak ang anak niya kapag hindi siya nito makita ng ilang araw. Oo. May problema ka roon? Taas kilay na tanong nito. Kagat labi siyang pumasok sa sasakyan nito. Nagsimula na ito magmaneho kaya mas lalo siyang kinabahan. Pwede bang di na lang ako sasama? Magpapahinga ka naman roon, di ba? Ibig sabihin, walang papeles. Wala akong gagawin roon. Pagdadahilan niya pa. Napadasal na lamang siya na sana pumayag ito sa pakiusap niya. I need you. Makahulugan na sagot nito. Napatingin naman siya rito. Na magtama ang tingin nila ay una naman itong umiwas ng tingin. Ibig sabihin, kailangan kita roon dahil PA kita. Paano na lang kapag may kailangan ako? Sino ang magbibigay sa akin doon kung wala akong mauutusan? Napayuko siya. Wala siyang karapatang magreklamo dahil tama naman ito. PA siya at ito ang nagpapasweldo sa kanya. Kahit pa naiinis siya rito ay wala siyang magawa. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Wala siyang balak magsalita pa. Sorry. Bulalas pa nito bigla kaya napatingin siya rito. Diretso lang ang tingin nito sa daan kaya di niya mawari kung siya ba ang kinakausap nito. Dahil sa ayaw niya mapahiya ay hindi niya lamang ito pinansin. Nabibingi ka na ba? Sabi ko,
Sorry. Naiinis na sabi nito habang nakatingin ng masama. Ako ba kinakausap mo, sir? Panigurado pa niya at tinuro ang sarili. Bakit? May iba pa ba akong kasama dito? Sarcastic kong sagot nito. Napaiwas siya ng tingin. Sabi ko nga, ako. Para saan po? Tinutukoy niya ang paghingi nito ng paumanhin. Tumingin siya muli rito at ito naman ang umiwas ng tingin sa kanya. Para sa sinabi ko kanina na napipikon ako. Kaya nasabi ko yun. Sabi nito at pumuntong hininga. Lihim siyang napangiti. Kahit papaano ay gumaan ang kanyang loob. Pasensya na rin po, sir. Hindi ko po napigilan ang bibig ko kanina. Sagot naman niya. Tumango ito. Normal lang yan. Ganyan naman talaga kapag natural na reaksyon. Kapag nasasaktan ang isang tao. Tumango siya. Napakagat sa kanyang lapi. Gusto niyang i-open tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa noong gabing nagtalik sila, ngunit di niya magawa. Para may bumabara sa lalamunan niya. Matapos iyon ay hindi na sila nag-usap pa. Hindi niya alam kung paano at kung anong oras sila nakarating dahil nakatulog siya sa kalagitnaan ng biyahe. Nagising na lang siya nang nasa malambot na kama na siya. Pagtingin niya sa orasan na nasa dingding ay halos lumuwa ang kanyang mata nang makitang 7:39 na ng gabi. Napabalikwas siya at dali-dali niyang hinanap ang kanyang bag. Mabuti na lang at nasa lamesa lang ito sa gilid ng kama, kaya mabilis niya itong inabot. Nang i-open niya ang kanyang cellphone ay bumungad naman sa kanya ang 10 missed calls mula sa kanyang kapatid. Hindi din naman niya ito narinig dahil naka-silent. Akmang tatawagan na sana niya ito nang makitang tumawag itong muli. Agad naman niya itong sinagot. Hello, Vince. Ano nangyari? Kamusta na dyan? Pungad niya agad dito. Ate, nasan ka na ba? Hinahanap ka na ni King. Pungad agad nito sa kanya. King Carlo, yan ang pangalan ng kanyang anak. Kinuha niya ang pangalan nito sa pangalan niya na Carolina. Dinagdagan niya lang ng King dahil para sa kanya, ito ang nag-iisang hari sa puso niya. Pasensya na, Vince. Sinama kasi ako ng boss ko. Sa susunod na araw pa ako makakauwi. Dahil dito kami sa Baguio mamamalagi. Kamusta na si King? Umiiyak ba? Nag-aalalang tanong niya. Oo, kanina umiiyak siya at hinahanap ka. Pero ngayon, tulog na. Nakahinga siya na maluwag dahil sa sinabi ng kapatid. Salamat, Vince. Maaasahan ka talaga. May gusto ka bang pasalubong? Malambing na tanong naman niya sa kanyang kapatid. Pampalubag loob ba yan, ate? Natatawang sagot ito sa kanya. Natawa na lang din siya sa sagot nito. Hey, ikaw talaga? Ano na? Bahala ka. Baka magbago isip ko. Pananakot niya pa. Kahit wala ito sa harap niya, ay batid niyang nakasimangot ang kapatid niya. Strawberry na lang sa akin, ate. Yun lang? Wala nang iba? Yap, sige na. Babay na, ate. Tumawag lang ako kasi baka kung napano ka na. Napangiti siya sa sinabi ng kapatid. Sweet talaga ito kahit kailan. Okay lang ako, Vince. Ingat kayo lagi dyan, ha? Uuwi rin ako agad. I love you. Sabi niya pa bago pinatay ang tawag. Saktong paglingon naman niya sa pintuan para sana lumabas ay bumungad naman sa kanya ang seryoso mukha ni Felipe. Kakain na. Basag nito sa katahimikan habang nakatingin sa cellphone na hawak niya. Sige po, susunod po ako, sir. Inayos niya ang kanyang kama. Akala niya umalis na ito dahil wala na nagsasalita. Ngunit laking gulat niya na makitang nakatingin pa rin pala ito sa kanya. Bakit di pa po kayo umaalis, sir? Tanong niya pa rito. Tinaasan naman siya nito ng kilay. Bakit? Kabisado mo ba itong rest house ko? Napahiya naman siya sa naging sagot nito
Doon niya napagtanto na wala pala siyang kaalam-alam sa paligid kaya maaari siyang maligaw kapag wala ito. Akmang lalabas sa sana siya na magsalita ito. Iwan mo ang cellphone mo. Kakain lang naman tayo. Makakapaghintay na masiguro yung boyfriend mo? Napakunot ang kanyang noo. Hindi niya mawari kung bakit sinabi nito na may boyfriend siya. Kung gayon hindi pa nga siya nakamove on sa nangyayari sa kanila, 7 taon ang nakalipas. Okay, sagot na lamang niya. Nilagay niya ang cellphone sa mesa. Tahimik siyang sumunod rito papunta sa dining area. Nakahanda na ng mga pagkain sa mesa. Namangha siya na makita niya ng pork chop at adobo. Marunong ka pala magluto? Hindi niya mapigilang sabi. Natatakam naman siya dahil sa amoy ng adobo. Of course. Marami akong alam, Miss Dokut. Sagot pa nito at ngumisi. Umismid naman siya. Galing? E di ikaw na. Naiiling niyang sagot. Nakita niya itong ngumiti, kaya naman sandali siyang natulala. Nabalik din siya sa ulirat na magsalita ito. Kumain na tayo. Mabilis naman siyang umupo. Ganoon din ito. Teka, magdasal muna tayo. Awat niya dito, sabay hawak sa braso nito. Tila nakaramdam naman siya ng kuryente, kaya agad siyang napaiwas. Pumikit ka na. Nauutal pang utos niya dito. Napahinga naman siya na maluwag na sumunod ito sa utos niya at hindi nagsalita pa. Pumikit naman siya at nagsimula na magdasal. Kainan na! Masaya niyang sabi matapos siya magdasal. Nakita niya pa ang pag-iling nito pero hindi niya ito pinansin at kumuha ng kanin at ulam. Una niyang tinikman ang pork chop. Wow! In fairness, masarap! Bulalas siya pa at napatango-tango. Kita naman niyang ngumisi ito na parang bilib na bilib sa sarili dahil sa puri niya. Sunod niyang tinikman ay ang adobo. Dahil sa sarap ay wala sa sarili siyang napaungol. Napaubo naman si Felipe nang wala sa oras kaya taranta niya itong binigyan ng 1 baso ng tubig. Hinay-hinay lang naman. Yan, nasamit ka pa tuloy. Pananalman niya pa rito. Sinamaan naman siya nito ng tingin kaya napakunot ang noo. Hindi niya mawari kung anong nagawa niyang mali at talaga sinamaan pa siya nito ng tingin. Kumain ka na maayos. Huwag kang umungol dahil wala tayo sa kama. Walang filter naman na sabi nito. Sa sinabi nito ay siya naman nang nasamid. Napaubo siya nang wala sa oras. Dahil sa pagmamadali ay nainom niya ang natitirang tubig na nasa baso nito. Ang dumi ng isip mo? Hindi ako umuungol, okay? Sadyang nasasarap pa lang talaga ako sa adobo. Tisk, kumain ka na nga lang. Sagot naman ito. Hindi na lamang niya ito inintindi at kumain na. Pagkatapos silang kumain ay siya naman ang nagpresenta na maghugas habang si Felipe naman ay nasa living room, nanonood. Hindi niya masyadong naririnig kaya hindi niya alam kung ano ang pinanonood nito. Pagkatapos maghugas ay pumunta rin siya sa living room. Umupo siya sa pang-isahan na upuan. Saktong pag-upo naman niya ay nakita niya sa screen ang magjowa na naghahalikan hanggang sa naging mapusok ang mga ito at dahan-dahan na hinubad ng lalaki ang damit nito. Napatingin siya sa itaas ng bahagi. Napanganga siya nang mabasa niya ang pamagat ng pinanonood nito. 50 Shades of Grey? Halos bulong na basa niya. Mabilis na napaiwas siya ng tingin. Sakto naman dumapo ang tingin niya kay Felipe na siyang nakatingin din pala sa kanya. Ilang minuto rin silang naghalikan hanggang sa makarinig siya ng ungol. Ipinagpasalamat na lamang niya ay agad din itong pinatay ni Felipe at sabay sila na nag-iwas ang tingin. Ramdam niya ang tensyon sa paligid. Kahit naka-on ang aircon ay tila naiinitan siya. Sorry, hindi ko alam na may ganoon pala sa pelikulang yun. Napapaos na sabi nito. Dahan-dahan siyang napatango. Mauna na lang ako sa kwarto. Paalam niya pa at dali-daling lumakad papasok sa kwarto niya.
Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito. Pagkasarado niya sa pinto, ay nangihina siyang sumandal sa pinto at naghahabol ng hininga. Na mag-stable na ang paghinga niya, ay mabilis siya sumampa sa kanyang kama. Ilang sandali pa ay nakatulog din kaagad. Kinabukasan, maaga siyang nagising kaya naman siya na ang naghanda na umagahan. Sunny side up, bacon at hotdog lamang ang niluto niya. Matapos ihanda ang mga ito, ay tsaka siya nagdesisyon na maligo muna bago ito gisingin para mag-breakfast. Pagkatapos na maligo ay tsaka lang niya napagtanto na wala pala siyang dalang gamit, kaya dumiretso na lamang siya sa closet. Lahat ng damit ay panlalaki, kaya batid niya kay Felipe ang mga iyon. Simpleng white shirt at shorts lang ang sinuot niya. Ito lang kasi ang nakita niyang damit sa closet na kasya sa kanya. Kahit naka-short siya ay parang wala siyang suot na pang-iba pa dahil natatakpan ito sa mahaba nitong t-shirt. Wala siyang ideya kung saang kwarto ito natulog kaya inisa-isa niyang buksan ang silid. Una niyang binuksan ay ang silid katabi ng kanya. Pambabae ito, halata dahil sa pink nitong dingding. Halos mga gamit na nasa loob ay pink. Dahil ayaw niya makialam pa kung kaninong kwarto iyon, ay handa na sana siyang isarado ito na mapansin niya ang umbok sa kama. Gumalaw din ang kumot. Sa kuryosidad ay tinawag niya ang pangalan nito. Sir, tawag niya pa. Narinig niya ang mahinang ungol. Para makumpirma kung si Felipe nga ba ito, ay dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kama. Pumungad sa kanya ang mukha ni Felipe na kahit tulog ay masungit pa rin tignan. Asungit mo pa rin kahit natutulog. Napapailing siya habang minamasdan ito. Hindi niya maiwasan na humanga. Kahit kasi saang banda siyang tumingin ay gwapo pa rin ito. Nang gumalaw ito ay mabilis siyang napaayos ang tayo. Peke siya umubo. Bangon na po sir. Kailangan niyo na pong kumain ng umagahan. Sabi niya pa, ngunit hindi ito gumalaw. Sinundot-sundot pa niya ang pisngi nito, ngunit hindi pa rin nagising kaya hinayaan na lamang ito dahil baka pagod din ito sa biyahe. Bumalik na lamang siya sa dining area at solo na kumain, pagkatapos ay bumalik ulit sa silid. Nagising ito na tanghaling tapat, inayang niya itong kumain. Pagkatapos kumain ay inayang naman siya nito na magdibot sa rest house kaya pumayag siya. Pumunta sila sa lote kung saan maraming nakatanim na strawberry. Sunod naman ay nangabayo sila. Noong una ay nahirapan siya at muntik nang malaglag. Umulit siya ng umulit sa pagsakay, ngunit ganoon pa rin. Nauubos na ang pasensya nito, kaya naman sinabi nito na sa kabayo na lang nito siya sasakay. Wala siya magawa dahil gusto niya ring maglibot. Habang tumatakbo ang kabayo ay ramdam niya ang bawat dampi ng dibdib nito sa likod niya. Ngunit hindi niya na lamang ito pinansin at itinuon na lamang ang tingin sa paligid hanggang sa makarating sila sa tuktok ng isang bundok. Napanganga siya dahil sa ganda ng tanawin. Sakto rin palubog na ang araw kaya mas lalong gumanda ang paligid. Dito muna tayo. Magpapahinga lang tayo sandali at manonood sa paglubog ng araw. Ngunit hindi rin tayo magpapagabi dahil delikado ang daan. Sabi pa nito habang inaalalayan siyang bumaba. Tumango lamang siya at tumupo sa sanga ng kahoy habang tinatali nito ang kabayo. Ang ganda pala rito. Compliment niya pa. Kaya dito ako palagi pumupunta kapag gusto ko mag-relax. Sagot pa nito sabay upo sa tabi niya. Salamat sa pagsama mo sa akin dito. Pakiramdam ko tuloy, para nagbakasyon ako dahil wala akong papeles sa pinagkakabalahan. Ngumisi naman ito. Well, this is one of the perks of being me as your boss. Napailing na lamang siya. Sobrang saya ng unang araw niya sa Baguio. Kahit pa kasama niya ito ay kahit papaano ay nakalimutan niya ang pagsawalang bahala nito sa nangyari sa kanila 7 taon ang nakalipas.
Sa ikalawang araw nila sa Baguio ay nag-beach naman sila. Mag-snorkeling at nag-surfing pa. Ipinagpasalamat na lamang niya at marunong siya lumangoy kaya hindi siya na-bored. Sa 2 araw na iyon ay kahit papaano ay nag-enjoy naman siya. Talagang nakapag-relax siya. Pag-uwi naman niya galing Baguio ay sinalubong naman siya ng kanyang anak na iyak ng iyak. Naglalambing pa ito. Sakto namang Sabado kinabukasan kaya ipinasyal niya ito sa plaza. Binigay rin niya ang pasalubong sa kapatid niyang si Vince kaya natuwa naman ito. Na sumapit ang Lunes ay nahihirapan naman siyang pumasok sa trabaho dahil umiiyak ito. Ayaw siya nitong bitawan. Natatakot dahil baka hindi daw na naman siya umuwi. Anak, babalik si Mama, okay? Promise, uuwi si Mama rito. Gusto mo ba ng pasalubong? Gusto mo Jollibee? Pag-aalo niya pa rito. Pinunasan niya ang luha na nasa pisngi nito. Totoo ba yan, Mami? Uuwi ikaw bago ako matulog? Ayoko ng pasalubong, Mami. Gusto ko ikaw uwi agad. Malambing na sagot nito at lumapi. Ngumiti naman siya at hinalikan sa pisngi. Oo naman, baby. Babalik si Mama. Pero ngayon, si Tito Vince muna ang magbabantay sa'yo. Okay ba yon? Dahan-dahan itong tumango at yumakap sa kanya. Opo, Mami. Magpapakabait po ako. Basta balik ka po kaagad. Oo naman, anak. I love you. Alis na si Mama, ha? Paalam niya pa ulit at tumayo na. Tinignan naman niya ang kanyang kapatid. Vince, ikaw na bahala. Alis na ako. Paalam niya rito. Nakita niya pa itong sumaludo sa kanya kaya napailing na lamang siya. Ilang minuto lang ay nakarating din siya sa kumpanya. Huy! Good morning! Kamusta ang Baguio? Pugad na tanong ni Lorraine sa kanya, ang sekretarya nito. Good morning! Maganda. Nakarelax din kahit papaano. Nakangiting sagot niya. Sana all! Buti ka pa nakapag-relax. Ako, nangungulupot na ang pala dahil sa stress na sa akin lahat binili ng trabaho ni Sir. Sumimangot ito. Naawa naman siya dito. Pasensya ka na ha, hindi kita natulungan kasi sinama ako ni Sir. Kasi kailangan daw ako roon. Nagulat naman siya nang umiti ito at pabiro ng hinampas ang kanyang balikat. Ano ka ba? Okay lang. Binibiro lang naman kita. Sanay na ako sa ganito, no? Akmang sasagot na sana siya na may magsalita sa kanyang likuran. Mag-uusap na lang ba kayo dito? Sa boses pa lang ay alam na niya kung sino. Humarap siya rito at yumuko ng kaunti, sabay sabi ng, Good morning, sir. Ganoon din naman ang ginawa ni Lorraine, ngunit hindi sila pinansin nito at nagtuloy-tuloy lang sa pagpasok sa loob. Sige, pumasok ka na. Good luck! Mukha pa namang wala sa mood ang boss natin. Naiiling na sabi nito. Tumango naman siya. Bumalik na si Lorraine sa mesa nito at siya naman ay kabado na pumasok sa opisina nito. Coffee. Tipid na sabi nito. Agad naman siyang gumalaw at pumunta sa pantry. Nagtimpla siya ng kape at sinigurado niya na makuha ang timpla na gusto nito. Hindi niya ito nilagyan ng asukal. Pumasok siya sa opisina na bitbit ang 1 tasa ng kape. Naabutan niya itong napahilamos ang palad sa mukha nito. Ito na pong kape mo, sir. Ingat na ingat siya sa paglapag ng tasa sa mesa dahil ayaw niya makagawa ng mali, lalo na at wala ito sa mood. Mabilis naman itong kinuha ang tasa at sumipsip. Nakahinga siya nang makitang wala naman itong masamang reaksyon sa tinimpla niyang kape. Tatayo ka na lang ba riyan, Miss Dokut? Wala ka bang plano na magtrabaho? Masungit na tanong nito. Napangiwi siya dahil doon. Hindi niya alam kung ano ang problema nito dahil sa pagkakaalam niya ay okay naman sila noong nasa Baguio sila. Pasensya na po, sir. Uupo na po. Mabilis siyang bumalik sa kanyang lamesa at nagsimula na magtrabaho.
Buong araw ay hindi sila nag-uusap masyado. Nagsasalita lang ito kapag may uutos o kapag may itatanong tungkol sa trabaho. Tumayo ka na dyan. May pupuntahan tayo. Pag-iimporma pa nito at nilagpasan siya. Wala siyang ideya kung saan dahil wala namang appointment sa schedule nito. Balisa na rin siya, lalo at malapit ang uwian. Ayaw niyang gabihin pa dahil baka maabutan na naman niya ang kanyang anak na umiiyak. Wala rin siyang update sa bahay dahil buong araw siyang tutok sa trabaho. Hindi siya nag-cellphone dahil baka masermonan siya nang wala sa oras. Nang nasa parking lot na sila ay nakasunod pa rin siya rito. Tahimik ang paligid hanggang sa marinig niya ang mga mura nito. Sir, okay lang po ba kayo? Hindi na niya mapigilan pang magtanong. Mukha ba akong okay, Miss Dokut? Tignan mo ang Rolls Royce ko. May gas-gas. God, I swear, ipapakulong ko talaga kung sino may gawa nito. Nangangalaiting sabi pa nito. Napalunok siya na makita ang gasgas. Kahit hindi ka noon kalaki ay paniguradong aabot sa milyon ang gagastusin, mapaayos lang ito. Tawagan mo ang security team. Sabihin mo sa kanila na i-review ang CCTV at isend sa akin ang video ng taong nangahas na gasgasan ang Rolls Royce ko. Nagtitimping sabi nito at napahawak sa ulo. Bago pa man siya mabuntungan ng galit, ay agad niyang tinawagan ng head ng security team. Ilang minuto lang ay natanggap din nila ang footage. Napaawang ang labi ni Carolina na makita kung paano nagasgasan ng anak nila ang sasakyan ni Felipe. Kabababala ng kapatid niya sa motorsiklo habang ang anak naman niya ang mabilis na naglakad papasok ng building. Ngunit mabilis itong pinigilan ng kapatid niya kaya umiyak ito at pinaghahampas ng hawak nitong laruan ang kapatid niya hanggang sa umiwas ang kapatid niya sa hampas ito kaya ang sasakyan ang natamaan ng laruan. Nanginginig si Carolina sa kaba at takot habang si Felipe naman ay nanginginig na rin sa galit. Pagbabayaran nila ang ginawa sa kotse ko. Mariin na sabi ni Felipe na ngayon ay mahigpit na nakahawak sa cellphone nito. Napalunok si Carolina. Sir, bata pa lamang yun. Hindi pa alam kung anong ginagawa niya. Pagdadahilan naman niya. Humarap naman ito sa kanya na nalilisik ang mata. Nagpapatawa ka ba? Kahit pa ganoon lang kakaunti ang gasgas ng sasakyan ko, aabot pa ni sa milyon ang pagpapayos ito. Ano naman kung bata? Pwede naman ang ina ng batang pagbabayarin ko. Pagmamatigas pa nito, nangihina ang kanyang tuhod sa kanyang narinig. Kahit magtrabaho siya araw at gabi, ay malabong makalikom siya ng milyones sa loob lamang ng ilang taon. Sir, pag-isipan niyo muna. Halata naman kasing hindi sinasadya ng bata. Anong gusto mong iparating? Nahayaan ko na lang na ganito ang sasakyan ko? Na may gasgas? Hindi mo maramdaman itong nararamdaman ko dahil wala kang ganito. Natigilan siya. Tila may kung ano na sumaksak sa dibdib niya. Totoo naman ang sinabi nito. Wala siyang ganoon. Lahat ng mga bagay na mayroon ay wala siya ni isa. Alam ko po yun, sir. Lahat ng mayroon kayo ay wala ako. Isa lang naman ako simpleng individual na kumakayod para mamuhay. Hindi naman sa kinakampihan ko ang bata. Pero, isipin mo na bata pa lang yun. Marahil naging pabayang nagbabantay dito o maging ang ina nito. Pero panigurado namang hindi nila ginustong lahat ng yun. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas para sabihin ang mga salitang iyon. Wala siyang pakialam kung sampalin man siya nito o kahit tanggalin sa trabaho. Hindi ito umimik at nakatingin lamang na diretso sa kanila. Nakahanda na siya sa sambat nito, ngunit hindi niya inaasahan na sunod na ginawa nito. Tinaas nito ang kamay na parang sumurrender. Chill. I'm sorry. Nadala lang ako ng galit. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi niya dahil sa tugon nito. Sa wakas, naging kalmado ka na rin. Pasensya na sir ha. Hindi ko maiwasan na maghimasok. Lalo na't hindi naman sa lahat ng pagkakataon
Ikaw ang tama. Huminga ito ng malalim. Okay lang. May punto ka naman talaga. Sadyang wala lang talaga ako sa mood kaninang umaga. Kaya siguro nadala ko pa rin hanggang ngayon. Kumunot ang noon niya. Kung hindi mo mamasamain, sir, bakit ka nga pala wala sa mood? Maayos naman ang mood mo noong pauwi tayo galing Baguio. Umiwas ito ng tingin. Hindi ko alam. Pwede ba yon? Yung mawala sa mood na walang dahilan? Hindi ito sumagot. Bumuntong hininga na lamang siya at nagsalitang muli. Bakit hindi mo kahinanap pagkatapos ng gabing yon? Tanong niya. Hindi niya kaya pang pigilan ang sarili na itanong ito kay Felipe. Hinanap kita. Mahinang sagot nito. You don't. Walang Felipe na nagpakita. 3 weeks after may mangyari sa atin, hinanap kita. Pero wala ka na nang dumating ako sa inyo. Sabi na mama mo umalis ka. Kaya nag-assume ako na baka gusto mong magpakalayo-layo. Mapupungay ang mga mata nito na tumingin sa kanya. Nangihina siyang umiling. Pinipigilan ang sarili na umiyak. Hindi si mama ang nakausap mo, kundi ang tita ko. Wala na akong ina. Matagal na. Pinalayas ako ni tita matapos malaman na buntis ako, Felipe. Nahihirapan niyang saad. Sorry, hindi ko alam. Akala ko ikaw mismo ang gustong lumayo sa akin. Mahinang sabi nito na parang naiiyak na. Unti-unting bumagsak ang luha niya. Kung ganoon pala, bakit? Bakit ka nagpanggap na parang hindi ako kilala noong una pa lang? Lumapit ito sa kanya at pinunasan ang luha niya gamit ang kamay nito. Dahil ayoko nang mahiya ka sa akin. I want us to be casual. Ayoko maging awkward ang lahat sa atin. Matapos punasan ang pisngi niya, ay niyakap naman siya nito, kaya niyakap niya ito pabalik. I'm sorry. Sorry kung naging harsh ako sa'yo. Sinserong sabi nito. Umalis siya sa pagkakayakap nito at saka inayos ang sarili. Okay lang. Pasensya na rin kung masyado ako naging sarcastic sa'yo nung in-interview mo ko. Bakit? Sa interview lang ba? Para may pang-asar na tanong nito, pabiro niya itong hinampas sa balikat. Ang sama mo rin kasi. Ginantihan lang kita, no? Pabiro siyang umirap. Tumawa naman ito na mahina at napailing. Pumasok ka na sa loob. Baka malate pa tayo sa pupuntahan natin. Pag-iiba nito sa usapan at sa unang pagkakataon ay pinagbuksan siya nito ng pinto. Nakaramdam siya ng kiliti dahil sa ginawa nito. Aminado siyang kinilig siya kahit sa simpleng pagbukas ito ng pinto para sa kanya. Pinanood niya itong umikot papunta sa driver's seat at nagsimula magmaneho. Saan pala tayo pupunta? Tanong niya pa. Tumingin ito sa kanya at ngumisi. Secret. Napanguso siya. Secret ka pa dyan? Malalaman ko rin naman. Kaya nga. Mamaya malalaman mo rin naman. Kaya hintay lang. Para naman may thrill. Naiiling na sagot nito. Okay po, sir. Labas sa ilong na sagot niya. Desk, wag mo ko tawagin, sir. Tawagin mo kong Felipe. Kapag tayo lang. Seryosong sabi nito. Okay. Basta tawagin mo rin akong Carolina. Ayoko kapag tinatawag mo akong Miss Dokut. Parang ang bigat sa tinga pakinggan. Nakalabing ang sabi. Tumawa naman ito. Okay, Carol. Natigilan siya sa sinabi nito. Wala pa ni isa na tumawag sa kanya ng Carol. Okay ka lang ba? May mali ba sa sinabi ko? Nag-aalala na tanong nito na makita ang ekspresyon niya. Mabilis siyang umiling at ngumiti. Wala naman. Narealize ko lang na maganda pala pakinggan ang Carol kaysa sa Carolina. Kita naman niya sa itsura nito kung paano ito nakahinga na maluwag. Hindi na sila nag-usap pa hanggang sa huminto ang sasakyan nito sa isang mamahaling na restaurant. Nilibot muna niya ang tingin sa labas bago humarap kay Felipe. Anong gagawin natin dito? Kunot noon na tanong niya.
Ano bang ginagawa kapag nasa restaurant? Pamimiloso po pa nito. Sinamaan naman siya ng tingin. Tinaas naman nito ang kamay na para sumilender. Chill. High blood masyado. Kakain lang tayo ng dinner bago kita ihatid sa inyo pa uwi. Pambawi na rin sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Umiwas siya ng tingin rito. Para kasi siyang malulunod sa malalim nitong tingin. Okay, tangis sabi niya. Pinagbuksan siya nito ng pinto sa sakyan. Sabay silang pumasok. Binati sila ng guard kaya naman bumati rin siya pabalik. May lumapit naman sa kanila na crew na siyang nag-guide sa kanila kung saan ang table na pinareserve nito. Hindi siya makaimik dahil sa pagkamangha. Hinuha niya ay baka pati tubig ay hindi libre na restaurant na ito. Pansin din niyang hindi Filipino dish ang siniserve ng restaurant kundi Italian. Binigyan sila ng menu. Una niyang tinignan ang presyo. Halos lumuwa ang mata niya na makita na 15,000 pesos ang pinakamura. Anong gusto mo? May napili ka na ba? Tanong pa nito. Pilit siyang ngumiti. Kung ano na lang ang kakainin mo, ganoon din sa akin. Sa sagot niya ay kumunot ang noo nito. Hindi mo ba gusto ang nasa menu? Gusto mo sa ibang restaurant na lang? No, of course not. Gusto ko ang nasa menu, pero hindi ko lang alam kung alin ang masarap kaya ikaw nang bahala. Nagpapaliwanag niya. Tumangu-tango naman ito sabay tingin sa waiter. Give us all your specialty. Noted, sir. Will be served within 5 minutes. Thank you. Magalang na sabi ng waiter at umalis na. True to his words, sinaserve na ng mga ito ang mga in-order nilang pagkain. Sa dami na specialty nila ay halos mapuno ang table nila. Sa dinner nila ay hindi nawala ang kaunting kwentuhan. Carolina. Tawag pa nito sa kanya, bigla habang sila ay kumakain. Gusto kong panagutan kita. Diretso nitong sabi na siyang dahilan para mabilaukan siya. Agad naman siya nitong inabutan ng baso ng tubig na agad din niyang nilagok. Ano? Tanong niya pa. Gustong makasigurado kung tama ba ang kanyang narinig. Alam kong ako ang nakauna sa iyo. Kaya gusto kong panagutan kita. At saka, gusto rin kita. Nagulat siya sa biglaan nitong desisyon at confession. Hindi niya malunok-lunok ang kinain niya dahil doon. Alam kong nagulat ka. Huwag kang mag-alala. Wala kang kailangan na sabihin o gawin. Niligawan pa rin kita sa ayaw at sa gusto mo. Namula siya sa sinabi nito. Hindi talaga siya nakaimik dahil sa sobrang gulat. Hindi niya ine-expect ang sinabi nito. Basta ang natandaan lang niya noong gabi na iyon ay pagkatapos ng confession ay hinatid siya nito sa bahay. Bago umalis ay hinalikan pa siya nito sa noo na lalong nagpakilig sa kanya. Pagkapasok niya sa loob ay agad niyang kinausap ang kanyang kapatid tungkol sa nangyari sa sasakyan ni Felipe. Nagpaliwanag naman ang kapatid. Sinabi nito na kaya nito dinala si King sa building ay dahil nagpumilit ito na makita siya. Naawa naman siya sa anak niya, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Kinaumagahan, pumasok siya na kinakabahan. Hindi niya kasi alam kung anong unang sasabihin niya dito. Good morning, Lorraine. Nasa loob na si Sir. Pugad niya sa sekretary nito na nasa secretary's table. Good morning. Wala pa naman. Nakahinga siya na maluwag na marinig niya iyon. Ganoon ba? Sige, pasok na ako. Paalam niya pa at mabilis sa pumasok. Ngunit kalalapag pa lang niya ng kanyang bag ay bumukas ang pinto ng opisina. Hudyat na dumating na ito. Good morning, Carol. Bati pa nito. Hindi sa nag-iilusyon siya, ngunit ramdam niya ang lambing sa boses nito. Good morning, sir. Ipinagpapasalamat na lamang niya at hindi siya nautal pa. Alam kong hindi ka pa nagkakape, kaya ito, para sa'yo. Inabot nito ang kape galing Starbucks. Nakangiti naman niya itong tinanggap. Salamat, sir.
You're always welcome, Caroline. Malambing na sabi nito at ngumiti sa kanya. Magsisimula na sana siya sa pagtatrabaho nang biglang may nilapag ito na 3 red roses sa mesa niya. 3 beautiful roses for a beautiful lady. Paos na sabi nito. Lumingon naman siya para tignan si Felipe. Ngunit tila may mali siyang ginawa na hindi niya inaasahan. Lumapat ang labi niya sa pisngi nito. Taranta naman niya itong pinunasan gamit ang kanyang kamay. Sorry, hindi ko sinasadya. Nilingon lang naman sana. Silly. Okay lang naman. Ang totoo niyan, nagustuhan ko nga. Ngumisi ito at kumindat pa bago lumayo sa kanya. Napapikit na lamang siya na mariin at padagong binatukan ang sarili dahil sa katangahan. Tuloy-tuloy ang paliligaw ni Felipe kay Carolina. Pwede naman niyang umamin na may anak na sila para matapos na ang lahat. At para maging isang masayang pamilya na sila, ngunit tila nag-e-enjoy rin siya sa paliligaw nito. Wala pa siyang lakas sa loob na sabihin kay Felipe ang nangyari sa kanya sa 7 taon na hindi sila nagkita. Lumipas ang 2 buwan ng paliligaw ni Felipe. Hindi talaga pumapalya ang pa-red roses ito araw-araw. Bukod sa roses ay mayroon ding kape na laging may nakadikit na sticker na may nakasulat na iba't ibang quotes kada araw. Sa tagal na paliligaw nito ay balak na sana niya itong sagutin at ipakilala rito ang anak nila, ngunit nagbago ang desisyon niya nang mapansin na may babaeng madalas sa bumibisita rito. Hindi pa tinataboy at halatang gustong-gusto pa ang presensya nito, kaya naman naiinis siya. Felipe, gusto ko mag-shopping. Samahan mo naman ako. Hindi na mabilang ni Carolina kung ilang beses siyang napairap dahil sa pangungulit ng babae kay Felipe. Nakakawit pa ang kamay na babae sa braso ni Felipe, kaya mas lalo siyang nainis. I can't. Busy ako rito. Hindi ko rin pwedeng iwas si Caroline dito. Tumaas ang kilay ng babae. Sino ba si Caroline? Hinintay niya ang sagot nito. My PA. Tipid nitong sagot. Para namang may sumaksak sa puso niya dahil sa sinabi nito. Nadismaya siya dahil akala niya pa ay sasabihin nito na siya ang nililigawan nito. Pero hindi pala. Sinabi lang nito na siya ay isang PA. Ganoon? Oh my gosh, I'm sorry. Hindi pala ako nagpapakilala sa kanya. Lumayo ito kay Felipe at lumakad sa direksyon niya. Hi, I'm Paula. Inabot nito ang kamay at ngumiti ng malapad. Nahiya naman siya kaya tinanggap niya ang kamay nito dahil mukhang hindi naman ito kasama sa tingin niya. Hi, Ma'am Paula. I'm Carolina Dokut, PA ni Sir Felipe. Talagang pinagdiinan nito ang salitang PA at inirapan si Felipe. Oh, ang ganda mo. Puri pa nito. Agmang nagpapasalamat na sana siya nito na magsalita ito muli. Pero mas maganda ako. Diba, Felipe? Dagdag pa nito. Napangiwi naman siya. Nabalik ang tingin niya kay Felipe at hinintay ang sagot nito. I don't think so. Kilit-palikat na sagot nito. Napangisi naman siya. Ibig sabihin, hindi ito sang-ayon sa sinabi ng babae. Nasa hinuhan nito ay mas maganda siya kaysa sa babae. Nakita niyang ngumuso ang babae at nagpapadya. I hate you. Isusumbong kita kay Daddy. Pananakot pa ng babae. Okay, go ahead. Tila walang pakialam na sagot pa nito sa babae. Pabalik-balik naman ang tingin ni Carolina sa dalawa dahil hindi siya makapokus sa pagtatrabaho. Tss, bahala ka nga. Kita-kits na lang sa bahay Bye, I love you. Malambing na sabi nito, sabay halik sa pisngi. I love you too. Natigila si Carolina sa lahat ng mga pangyayari. Tila pumaproseso pa sa utak niya lahat ng mga nangyayari. Simula noong mag-I love you ang babae at nag-I love you too rin si Felipe, doon pa lang ay nasaktan na siya.
Pero mas dumoble ang sakit nang makita niya kung paano halikan ng babae si Felipe sa pisngi at wala man lang ginawa si Felipe para pigilan ang babae. Umalis na ang babae ngunit hindi pa rin siya makaget over. Nabalik na lamang siya sa ulirat nang tawagan siya ni Lorraine. Carolina, sa labas kami magla-lunch na together with the marketing department. Kasama si Mama? Para naman makilala mo na sila. Puga dito sa kanya. Napatingin siya sa wall clock. 12:00 na pala at hindi man lang niya ito napansin. Ramdam niya ang tingin ni Felipe, ngunit hindi niya ito pinansin. Sige Lorraine, lalabas na ako. Walang gana na sagot niya. Kinuha niya ang kanyang sling bag at tumayo pagkatapos ay humarap kay Felipe. Sa labas na po ako kakain, sir. Hinihintay na po nila ako. Paalam niya at mabilis sa tumalikod. Narinig pa niyang tinawag siya nito, ngunit hindi niya ito pinansin. Malikas ka dyan, malandi. Sigaw niya sa kanyang isip. Sumama siya sa mga taga-marketing team. Nagpakilala pa ito isa-isa sa kanya, ngunit ni isa ay wala siyang natandaan na pangalan dahil masyadong okupado ang utak niya para roon. Hi sa inyong lahat. I'm Carolina Docot, PA ni Sir Felipe. Maikli niyang pakilala at tipid ng ngumiti. Umupo siya muli sa tabi ni Lorraine. Ang ganda mo, Carol. May jowa ka na? Direktang tanong pa ng lalaki na kaharap na siyang dahilan para maghiyawan ang mga ito. Grabe ka talaga, James. Walang prenong bibig mo kung magsalita. Naiiling ni sabi ni Lorraine. Inaasa naman ito ng ka-teammate nito. Hindi natapos ang pagsasalita niya na makita niya ang paglakad ni Felipe palapit sa table nila, kaya naman nabaling din ang atensyon ng mga ito kay Felipe. Good afternoon, sir. Masiglang bati pa ng mga ito maliban sa kanya. Hi, okay lang ba kung sasabay ako sa inyo ngayon? Yung nililigawan ko kasi mukhang nagtampo. Hindi ako sinama sa lunch ko. Sabi pa nito na parang nagpaparinig sa kanya. Nako, sakit niyan, sir. Sakto, may isa pang bakante sa tabi ni Carolina. Tabi na kayo, sir. Sabi naman ni Lorraine. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang pag-isi nito. Salamat. Naka-order na ba kayo? Sagot ko na ang lunch nyo ngayon. Naghiyawan ang mga ito dahil sa sinabi ni Felipe, habang si Carolina naman ay napairap sa kawalan. Naramdaman niyang umupo ito sa tabi niya, ngunit hindi niya ito pinansin. Sakto, hindi pa kami naka-order, sir. Nagpakilala pa kasi kami kay Carolina. First time namin siya na-meet, kaya gusto naming mas makilala siya. Sagot naman ng nangangalang James. Naramdaman niya ang kamay nito na pilit kinukuha ang kamay niya na nasa ilalim ng mesa. Ganoon ba? Mag-order na tayo. Aya pa nito. Excited naman ang mga ito na tinawag ang waiter. Dahil alam nilang si Felipe ang gagastos, ay sinadya ng mga ito na orderin ang mga pagkain na hindi nila ma-afford. Todo picture pa ang mga ito para pang Instagram daw. Ini-intertwine naman nito ang kanilang kamay kaya wala na siyang kawala pa. Lihim na lamang niya itong tinapunan na masamang tingin. Left hand pala ginagamit mo kapag kumakain ka, Carolina? Ang kita, kapag kasi ako lang. Lagi natatapon ng pagkain kapag kaliwang kamay kong ginagamit ko. Share pa ni James. Hasus, nambobola na naman si James. Naiiling ni sabi ng kasama nito. Hoy, hindi Totoo naman kasi. Lahat tayo dito, kanang kami ang ginagamit kapag sumusubo. Pero siya, kaliwa. Ang astig nun. Napailing naman ang katabi nito sabay sabi, Malala ka na, bro. Wala namang magawa si Carolina kundi ang tumawa at ngumiti. Naramdaman naman niya ang pagpisil nito sa kanyang palad kaya napatingin siya rito na parang nagtatanong kung bakit. Ngunit sinamaan siya nito ng tingin. Ganyan talaga kapag may gusto ka. Ganyan din naman ako. Kaibahan lang siguro natin, yung sa akin, binabakuran ko talaga.
Singit pa ni Felipe at mapaglarong ngumiti. Nabilaukan naman siya dahil sa sinabi nito. Buti na lang mabilis na nakasali ng tubig sa Felipe kaya agad siyang nakainom. Carolina, okay ka lang? Nag-aalalang tanong pa ni James. Nag-thumbs up naman siya gamit ang kanang kamay dahil binitawan naman ito ni Felipe noong nagsalin ito ng tubig. Ang ganda siguro ng nililigawan mo, sir. At talagang binabakuran mo po. Singit pa ng isang empleyado nito. Tumingin naman muna ito sa kanya bago sumagot, kaya naiilang siya. Oo naman, sobrang ganda. Handa ako maghintay basta makasama lang siya habang buhay. Na sinabi nito ang huling salita ay nakatingin ito sa kanya. Ngumiti ito ng matamis sa kanya kaya umiwas sa lamang siya ng tingin bago pa niya makalimutan lahat ng ginawang kalokohan nito. Naghihiyawan ang mga kasamahan nila na animoy parang kinikilig. Swerte naman ng bebe girl mo, sir. Mas maswerte ako sa kanya. She's a wife material. Pagpaparinig pa nito. Dahil sa sinabi nito ay hindi na niya mapigilan na kiligin. Napakagat na lamang siya sa kanyang labi upang pigilan ang sarili na mapangiti. Habang nagkukwentuhan ng mga ito, silang dalawa naman ay lihim na magkahawak kamay sa ilalim ng mesa. Pagbalik nila sa building ay nagkwentuhan pa ang mga ito. Na makapasok na sila sa opisina ay niyakap siya agad nito. Galit ka ba? May nagawa ba akong mali? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi. Bakit naman ako magagalit? Labas sa ilong na sagot niya. Nakibit-balikat siya. Hindi ko rin alam. Kaya nga nagtanong ako. Kasi baka may nagawa akong mali na hindi ko alam. Ayoko na ganito tayo. Ayoko na hindi mo ko pinapansin. Hindi nga ako galit. Bakit hindi ka namamansin? Iniwan mo pa ako kanina. Kung hindi pa ako sumunod, baka naging love team na kayo ng James sa yun. Sarcastic na sabi nito. Inirapan naman niya ito. Nahiya naman ako sa'yo. Nandoon ako para kumain, hindi para makipaglandian. Tisk, kahit na. Paano na lang kapag niligawan ka niya? Paano na tayo? Nakalabing tanong nito. Gusto niyang humagalpak ng tawa. Iniisip niya lang ng isang masungit na boss masyadong pabebe sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo. Masyado ka lang nag-overthink. Magtrabaho na nga lang tayo. Tinalikuran na niya ito at umupo sa kanyang upuan. Akala niya pumunta na ito sa table nito dahil biglang naging tahimik. Ngunit laking gulat niya na bigla siya nitong hinalikan sa pisngi. Pampagana lang sa trabaho, love. Sabi nito sabay ngisi. Napailing na lamang siya. Hindi na siya nakaimik pa. Nagsimula na sila magtrabaho. Gaya kanina umaga ay wala rin silang imikin. Hanggang sa out na niya ay mabilis din niya kinuha ang kanyang sling bag. Ngunit kung gaano kabilis ang kilos niya ay doble naman ang bilis ng kilos ito. Kaya bago pa siya nakalabas ay nakaharang na ito sa pinto. Again, Caroline? Ano ba talagang problema natin? Tanong nito sa mababang tinig. Bumuntong hininga siya. Wala nga. Ang kulit mo. Kukulitin talaga kita hanggang sa umamin ka. Hindi ka pwedeng umalis kapag hindi tayo maging okay. Noong nakarang araw ko na napapansin ang pagiging cold mo. Hinayaan lang kita kasi akala ko pagod ka lang sa trabaho. Pero ngayon na parang iniiwasan mo ko. Hindi na pwede yan. Alam ko may dahilan. Kaya sabihin mo sa akin. Naiinis ako sa'yo. Alam mo ba yun? Panimula niya pa. Kita niya sa mukha nito na nasaktan ito, ngunit nagpatuloy siya. Napansin mo na pala noong nakarang araw, pero hindi mo man lang ako kinausap agad. Hinayaan mo pa ako nag-overthink. Kumunot ang noon nito dahil sa sinabi niya. Sa paanong paraan? I mean, anong ginawa ko? Naguguluhan na tanong nito. Sinamaan naman niya ito ng tingin. Gusto mong batukan kita riyan para maalala mo kung anong ginagawa mo, ha? Caroline, wala talaga akong ideya. Wait, tungkol ba ito kay Paula? Kunot noon na tanong nito.
Hindi siya sumagot at umiwas na ng tingin. Maya-maya pa ay humagalpak ito ng tawa dahilan para mapatingin siya rito. Anong tinatawa-tawa mo riyan? Walang nakakatawa sa mga ginawa. Caroline, kapatid ko si Paula. Hindi ko siya fling or something. Natatawang sabi pa nito at pinutol na sasabihin niya sana. Napaawong ang kanyang bibig. Hula sa sarili siyang sumiksik sa dibdib nito at mahinang pinaghahampas ang braso. Kainis ka! Bakit hindi mo sinabi? Alam mo bang ilang araw ako nag-iisip kung sino siya sa buhay mo? Nag-isip pa ako na masama tapos kapatid mo lang pala? Umatras ito para tingnan siya, kaya sumuko siya, ngunit hinawakan siya nito sa pisngi at pinaharap sa kanya. Na magtama ang mga mata nila ay agad siyang sumimangot na makita ang mapaglarong ngiti sa mga labi nito. I'm sorry, okay? I thought sinabi na ni Lorraine sa iyo ang tungkol kay Paula. At saka, sinadya ko talaga na hindi kita pinakilala sa kanya bilang nililigawan ko dahil gusto ko na sabay-sabay sila ni na mama at papa kapag nag-announce ako. Paliwanag pa nito. Tumango naman siya. Sorry, akala ko kasi babae mo. Silly. Ikaw lang ang babae ko, Caroline. Even after the night na may nangyari sa atin, wala akong ibang babae na ginalaw. Laging ikaw ang nasa isip ko. I wish you to use my last name someday. Napapaos na sabi nito at hinalikan siya sa noo. Sa puntong yon, nakaramdam siya ng assurance at peace rito. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mata nito. May gusto kong sabihin sa'yo. Ibabastad mo ba ako? Pabiro pa nitong tanong. Sa ginawa nito, kahit papaano ay nabawasan ang takot niya. Umiling siya at ngumiti. Hindi. Madrama naman itong humawak sa dibdib. Salamat naman. Felipe, may anak tayo. Lakas loob na sabi niya. Natigilan ito, sandaling natulala. Anak? Ikaw? At ako? Tumango siya. Daddy na ako? Oh my God! I want to see our kid! Gusto ko siya makita, Caroline. Tarantang sabi nito. Napahilamos ito sa muka. May anak na ako. Pero hindi ko malang naalagaan. Masyado akong pabaya. Hinawakan niya ito sa balikat para pakalmahin. Hindi mo naman ginusto yun. Walang may gusto sa atin na mangyari iyon, Felipe. Sabi mo nga, hinanap mo ako, di ba? Kaya wala kang kasalanan. May plano talaga ang Diyos kung bakit hindi tayo nagkita muli noong mga panahon na hinanap mo ko. Oh God, baka galit na sa akin ang anak natin, Caroline. Baka hindi niya ako matanggap. Pinutol niya agad ang negatibong iniisip nito. Hindi, Felipe. Mahal ka niya. Naghihintay siya sa'yo. For sure, kapag nagkita kayo, yayakapin ka nun na mahigpit. Mabait at malambing na bata si King, Felipe. Matatanggap ka niya. Panigurado niya pang sabi. Ano ang buong pangalan ng anak natin? King Carlo Dokut. Apelido kong ginamit niya dahil hindi ko pa naman alam ang apelido mo. Paliwanag niya pa. Pwede ko ba siya makita ngayon? Of course. Pero bago ko siya ipakilala sa'yo, may aaminin pa ako sa'yo. Huminga siya ng malalim. Si King ang nakagasgas sa Rolls Royce mo. Amin niya pa. Akala niya magagalit ito, ngunit natuwa siya nang makitang ngumiti ito at napailing. Matigas din palang anak ko, gagaya ko. Natatawa nitong sabi. Natawa na lang din siya at napailing. Teka, yung lalaki na kasama ng anak ng araw na iyon. Sino yun? Kunat noon na tanong nito. Wala naman siyang nakitang pagdududa sa mukha nito at ang gusto lang nito ay malinawan. Kapatid ko siya. Siya ang umalalay sa amin ni King. Ay, kailangan ko talagang bumawi sa inyo. Sinserong sabi nito at mapupungay na tumingin sa kanya. Hindi na siya nakaimik pa
dahil inayo naman siya nito na umuwi na para makitang kanilang anak, kaya sumama na siya rito. Buong biyahe ay wala silang imik. Nakahawak lang ito sa kamay niya. Pansin niya na kinakabahan ito dahil nilalamig ang kamay. Nang nasa tapat na sila ng bahay nila, ay pinigilan naman siya nito na lumabas. Okay bang itsura ko? Do I look presentable? Magugustuhan kaya niyang forma ko? Caroline, kinakabahan ako. Hindi mapakali ni sabi niya. Napatawa naman si Caroline sa kanya. Gwapo ka, Felipe. Kahit anong suot mo. Kaya huwag ka na mamroblema, okay? Labas na tayo para may pakilala na kita. Aangal pa sana ito, ngunit lumabas na siya kaya wala itong magawa kundi ang sumunod sa kanya. Binuksan niya ang gate, sunod ang pinto ng bahay. Pagkabukas ang pagbukas niya ay bumungad agad sa kanya ang kapatid niya na nilalaro ang anak nila. Oh ate, nandito ka na pala. Teka, sino yung kasama mo? Yan ba ang tatay ni King? Walang preno na tanong ng kanyang kapatid. Tila napanting naman ang tenga ni King at mabilis sa humarap sa kanila. Papa? Mama? Siya bang papa ko? Hindi makapaniwala na tanong ng kanilang anak. Ngumiti siya at saka binuhat ito. Yes, King. Siya ang papa mo. Napakurap ang anak nila ng ilang beses bago tinaas ang dalawang kamay na parang gustong magpabuhat sa ama. I miss you, anak. Nandito na si Daddy. Pag-aalo rito nang marinig ang higbi ng kanilang anak. Napatup-tup naman si Carolina sa kanyang lapi at pinipigilan ang sarili na mapaiyak dahil sa posisyon ng kanyang mag-ama. I miss you too, Daddy. King always loves you. Sabi pa ng kanilang anak kay Felipe. Napangiti naman si Felipe sa sinabi ng anak. I love you too, anak. Mahal ka namin ni mama mo. Palagi. Hindi kaya pa ni Carolina na panoorin ang dalawa, kaya naman hinayaan na niya ang mga ito. Dumiretso na lamang siya sa kwarto at nagpihis para magluto. Ipinagpasalamat na lamang niya dahil hindi siya kinulit ng kanyang kapatid dahil wala na siyang lakas para sumagot. Habang naghahanda siya sa lulutuin niya ay narinig naman niyang pinag-uusapan na mag-ama. Daddy, dito ka na rin po ba titira? Magiging complete family na po ba tayo? Inosenteng tanong pa ng anak nila. Nagtagpo naman ang tingin nilang dalawa. Depende kay mommy. Naliligaw pa kasi si Daddy kay mommy para sagutin siya at pakasalan. Kapag sinagot na ako ng mommy mo, papakasalan ko na siya at sa bahay ko na kayo ititira. Tumingin naman sa kanya ang anak nila. Mommy, kailan mo pa sasagutin si Daddy? Ngumisi naman si Felipe na parang natutuwa sa tanong ng anak kaya pinandilatan niya ito. May magagawa pa ba ako? Mahal ko naman kay pareho. Kaya yes, sinasagot na kita, sir. Nakangiting sabi niya. Tila hindi naman makapaniwala si Felipe sa sagot niya dahil natigilan ito. Nabalik lang ito sa ulirat nang hawakan ito ng kanilang anak. Napatawa na lang siya at napailing. Yes! Sinagot na ako ng mami mo, anak. Mapapakasalan ko na siya bukas. Sa bahay ko na kayo titira. Magiging happy family na tayo! Masayang sigaw pa nito at pinugpog ng halik ang kanilang anak. I love you, mommy. Parang bata na sabi ni Felipe kay Carolina. I love you too, Daddy. Tugon naman niya rito. Sandali sila nagtinginan habang ang mga ngiti ay hindi maalis-alis. Paano naman ako? Tanong naman ng kapatid niya na biglang lumitaw sa harap nila dahilan para matigilan silang tatlo. Siyempre sasama ka namin. Sabay-sabay naman nilang sagot na siyang nagpaluha rito. Kompleto ang pamilya niya. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Hindi man naging maganda ang kanila simula, naging masaya naman sila sa huli. Gaya na sinabi ni Felipe,
Nagpakasal nga sila kinabukasan. Noong gabing yon, pinakilala siya sa pamilya nito at malugod naman silang tinanggap ng pamilya nito. Tinulungan sila sa kanilang kasal at sinuportahan. Kahit kaunting oras lang ang ginugol nila sa kanilang kasal, naging bongga pa rin ito. Walang palpak at lahat ay masaya. Ngayon, 3 taon na silang kasal. Masaya ang buhay at kontento na sa isa't isa. Si Vince naman, ang kapatid niya, nasa US na. Pinagpatuloy nito ang pangarap na maging doktor. Lahat na sinabi ni Felipe ay tinupad nga nito. Bumawi ito hindi lang sa kanyang anak, ngunit maging sa kanya at sa kapatid niya. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!